I never expected that a place like Albania, so small, would get such big support. Thank you so much, Hope. Tanggap mo ba at masaya ka para sa pagkapanalo ng Albania sa Miss Earth 2023? Or what? Kaya ang pag-uusapan natin dito ay 5 possible reasons why Drita Ziri won as Miss Earth 2023 from Albania. Pero before we continue, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po guys, thank you. Let us now begin with the first reason. Ayan, destiny or yung fate talaga niya na para talaga sa kanya ang corona, no? And if ikaw yung tao na naka-align talaga yung mga stars sa'yo, so ibig sabihin, ikaw na ang pinaka-luckiest, pinaka-maswerteng tao dito sa balat ng Earth. Ayan, kaya nanalo si Drita Ziri, ayan, ang hirap i-pronounce yung pangalan niya, bilang Miss Earth na first from Albania, na small country, and mapalad talaga siya na nanalo as Miss Earth. So makikita mo kahit na yung iba na kahit na yung effort nila is super perfect pero hindi talaga para sa kanila yung Miss Earth crown or kahit na anong destiny yan. So para kay Albania, napakaswerte niya kasi she will be bringing home the Miss Earth crown. Tapos nagbigay talaga siya ng karangalan para sa country niyang Albania. And laman talaga siya ng news doon sa kanyang country. Second reason is yung Q&A. So, malamang ang dami nagkikriticize sa kanyang answer. But then, kapag ibang questions naman ang ibabato mo sa kanya, alam niya or marunong talaga siyang umatake sa mga sagot, no? Meron siyang strategy kung paano i-answer yung mga questions. Tapos, mapapansin mo talaga sa answer niya, hindi tinechnical. It's from her heart yung answer. So, siguro yung mga judge, mas bet nila yung answer niya kasi na-feel nila kung paano siya sumagot na galing talaga sa puso. Yun bang hindi rehearsed yung sagot niya, hindi sobra-sobra, alam mo yun, yung okay lang yung timpla. Especially kasi lalong-lalo na mga ibang lahi din yung mga nag-judge sa kanya except kay Angelia Ong, no? So, na-feel siguro nila na, eto ang gusto namin na manalo. Especially nung top 4 na. Pero kapag papakinggan mo naman yung mga ibang sagot niya sa Q&A, okay naman siyang sumagot. Marunong siyang sumagot. And I am sure, isang factor din yan is merong nag-training din sa kanya kung paano sumagot na maayos. Pang-third naman is yung kanyang modeling experience in which nakatulong ito sa kanyang pasarela, tapos yung kanyang pagiging playful sa camera, yung pag-i-smize niya, kasi kung mapapansin mo, ginagamit niya minsan yung eyes niya, no, para mag-smize kapag kinukunan siya ng candid shots o kaya photo shoots, ayun. And marunong talaga siyang umanggulo, no? Kung mapapansin niyo, marunong siya in any aspect kapag pinipicturean siya kasi nga, yun yung natutunan niya habang nagmo-modeling siya sa mga spreads, sa mga commercial, sa mga magazines. So, nakatulong talaga ito na para mapaigting, mapa-improve yung kanyang projectiles, ayan, projections sa Miss Earth. And hindi lang sa Miss Earth, sa mga previous pageants pa na sinalihan niya. Kaya yes, helpful siya and kaya siya nakapasok sa top 20 and then top 12 and then top 8 then top 4 tapos nanalo siya. Fourth reason is yung previous pageantry experience niya. So prior to participating sa Miss Earth ngayon at nakoronahan siya, sumabak din siya sa Miss Globe 2022. Ayan, last year po yan, last edition ng Miss Globe. And nakapag-place siya as second runner-up. And mataas na placement na yan. So marami ang napahanga sa kanya. Siguro yung nag-handle sa kanya na nag-suggest sa kanya na why don't you try joining Miss Earth? So yun na nga, sinama siya sa Miss Earth and nakatulong ito para, alam mo yun, na-expose siya sa mga different candidates na may mga different cultures din. So dito siya nagkaroon ng idea how to immerse or how to be with them. And then kapag if ever man na pupunta siya sa ibang country at talagang pinag-aralan niya kung ano yung kultura dito, ano yung beliefs, yung mga tabu. Ayan, syempre pinag-aaralan niya yan kasi
she is aware na ganun din ang mga candidates from other countries na parang nag-iingat sa mga negative na feedbacks, negative impressions, kaya ganun din yung ginawa niya. And the fifth reason is prepared siya. So, if I'm not mistaken, merong mga group na nag-prepare sa kanya, tapos nag-provide sa kanya ng mga gamit. So, kitang-kita naman yung mga gamit niya, no, prior sa coronation night. Ang gaganda. Parang ang image tuloy niya is sobrang elitista, very alta, very regal. Ang gaganda ng mga designs na mga sinusuot niya, no? And makikita mo na meron siyang coaching group. Parang meron siyang coaching group na nagpe-prepare sa kanya of how to do like this, sa pasarela, tapos how to ace the question and answer, and merong nag-suggest din sa kanya na i-expose sa kanya yung public speaking such as hosting Miss Globe this year. Ayan, kung saan nakapag-place tayo as second runner-up. Ayan, kung makikita nyo, yung picture niya together with Ana Lacrini na second runner-up sa Miss Globe na hinid dun sa Albania. So, dito sa mga preparations niya, ayan, nakatulong talaga ito para maging visible siya sa Miss Earth, and eventually, nakatulong din ito sa pag-answer niya sa Q&A. So, since marami ang happy, satisfied sa pagkapanalo ng Albania sa Miss Earth, sari-saring invitations na ang natanggap niya. So, I'm not sure kung after ng coronation, pupunta siya sa invitation na, pero hindi ko alam kung pupunta siya sa Indonesia, and then, if I'm not mistaken, Belgium, tapos Ecuador. O, di ba? So, may mga 3 countries na nagpa-pledge na bisitahin niya. I'm not sure kung all expenses paid trip na yon na invitation, pero kapag all expenses, why not, di ba? Yan. So, tingnan natin kung pupunta siya doon sa mga countries, and baka madadagdagan pa ang mga countries na mag-i-invite sa kanya na mag-visit. Anyway, so eto nga pala yung mga winners, no? So, the winner is from Albania. Siya po yung nanalo sa Miss Earth 2023. Yung kanyang first runner-up or Miss Earth Air ay Philippines, si Ilana Aduana. Tapos, ang second runner-up naman or Miss Earth Water ay si Vietnam, yung home court na candidate. Tapos, ang third runner-up or Miss Earth Fire ay si Thailand. Ayan. So, yan po yung mga top 4 finalists at yan po yung mga results ng Miss Earth after the coronation night. Ayan. And sana maging happy tayo and contented sa pagkapanalo nila at sa pag-place ng mga ibang elemental quills, kasi kung yan yung nakatadhana talaga sila sa kanila, yan talaga. Ayan. So, wala na po tayo magagawa dyan. Tapos na-conclude na ang Miss Earth. So, better luck next time naman sa next edition. And gaganapin ulit sa Vietnam ang Miss Earth 2024. Ayan. So, that's it, guys. Thank you nga pala sa panonood, and I hope subaybayan niyo pa rin ako kahit na hindi pageant ang topic natin sa mga vlogs. Okay? So, thank you so much and have a wonderful day.